Ngayon ho, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, tumungo tayo sa susunod nating topic. Grabe kayo. Pumunta tayo kay Roque. Kasi si Roque ho, mga kababayan, merong sinasabi dito. Si Roque, na konting-konting panahon na lang po, mga boss chief amo, sir, malapit nang umuwi sa Pilipinas. Oho, bakit ko nasabi yan? Sabi ko naman sa inyo, ang pinanghahawakan na lang ni Roque, isa pa din to. Amerika sa paglusob sa Venezuela at Isa pa din ho ito, mga kababayan. No? Conte, Guillermo, Auxilio. Grabe ka naman. Kinorek mo pa ako. Posas, hindi pusas. Tagalog ako. Tubong Tondo. Tubong Marikina. Walang lahing ibang walang kabisayaan. Nangaasar lang ako, ikaw naman. Di ba? Ngayon no, mga kababayan, ito, si Roque, konti na lang ho ito. Di ba? Konting-konti na lang ho ito, mga boss chief amo, sir. Ang tanging pinanghahawakan na lang po ni Roque, mga kababayan, ay burat. Grabe naman kayo dyan sa comment section. Kapag ka si Roque, laging pinag-uusapan, lagi nyo tinatype yung mga ganyang mga word. Oh, walang ganon. Ang gusto ko sabihin, ang tanging pinanghahawakan na lang ni Roque, mga kababayan, ay humbakla. Anak ng putik talaga kayo, oh. Ito talaga si Shiro Kansaki, oh. Huwag kayong magta-type ng mga ganyan kasi nababasa ko. Okay? O, nababasa ko. Ngayon, oh, ang tanging pinanghahawakan na lang ho ni Roque, mga kababayan, ay yung nalalabing panahon na hindi dinidesisyonan yung kanyang paghingi ng asylum doon sa bansang pinuntahan niya. Ngayon, ito, meron siya komento doon sa Trump at Maduro, Estados Unidos at Venezuela. At syempre po, walang ibang gagawin itong mga ito, kundi po ihambing ang China daw. Baka daw gawin kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung ginawa kay Maduro, Diyos ko naman, Roque. Sige nga, explain mo, ikaw ang mismong magsabi. sa paglusob sa Venezuela at pagdukot sa presidente ng Venezuela na might is right, na hindi naman po dapat. Kaya nga tayo nagkakaroon ng batas para magkaroon naman ng pagkapantay-pantay ang mga bansa. Mahirap, mayaman, maliit, malaki. Sa mata ng batas, dapat tayo pantay-pantay. Pero yan po ay binasag ng Amerika ngayon at pinatunayan na kapag ikaw ay makapangyarihan, pwede mong baliwalain ang mga batas. Ang China, kapag tayo ay dinusob ng China dahil sa Taiwan, dahil tayo ay nagpagamit ng teritoryo natin sa mga Amerikano pag sila ay naggera para protektahan ng Taiwan, ayan. Di ba po? Tinatakot si Pangulong Bongbong Marcos. No? Sabi ni Romel Arellano, ratbo na lang ang tanging pinanghahawakan ni Roque. Kayo nag-type niya na, sinadya mo na naman, Mark, na naka-open bibig ni Roque. Hindi! Ewan ko laging napopost ng ganyan eh. Di ba? Ma'am Suplada 56, USA, shout out po sa inyo. Madaming nag-aantay na ombre kay Roque sa loob. Daming tubo doon. Tuloy. Paano tayo magrereklamo ngayon kung hindi tayo magsasalita na mali ang nangyari sa Venezuela, samantalang yan din ang kinatatakot natin. Na isang mas malakas na bansa ay pwede tayong lusubin, no? At kunin ang ating teritoryo, gaya ng ginawa ng Amerika. Sandali, Roque. Ano yun? Tayo na lang? Dalawang bansa na lang ang natitira sa buong mundo? No? Pilipinas at China na lang? Yun ba ang iniisip mo? Kaya nga hindi makakilos ang China. Bakit to? Merong mga kaalyado ang Pilipinas. Mga boss chief amo, sir. Diba? Tatanga na lang yung Australia, bigla na lang dudukutin o bigla na lang kukuhanin si Pangulong Bongbong Marcos, bigla na lang lulusob sa Pilipinas? Baka nakakalimutan mo, ang UNCLOS, nagpahayag na sa atin, tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea. Siyempre, kikilalanin po at irerespeto noong mga karatig bayan natin iyon, mga kababayan. Tinatakot na naman ni Roque. Ito pong mga DDS, palibasa, uto-uto yung mga DDS. Kaya ganyan siya, Kita nyo, ang kasaysayan naman ng mundo, yung mga mayayaman at malalakas na bansa, sinakop at sapilitan
kinuha ang tanging yaman ng mga bansang linusob nila. Mm. Kaya naman po talaga ang motibo ng Amerika. Wag po kayo Yun daw ang motibo ng Amerika, mga bossing. magpalindang. Sasabihin nila, ito'y kabahagi ng war on drugs ni President Trump. Pero katunayan po, ang Venezuela ang pinakamalaking oil reserve sa buong daigdig. Sa O yan yung papalabasin nila na oil lang, oil lang. Eh yung mga nandoon nga yung mga Venezuelan nga, nagpupunyagi, nagsasayang nga Di ba? Sige ho, buksan nyo yung inyong mga YouTube, manood kayo nung mga balita na pandaigdig, mga boss chipamo, sir. Nagpupunyagi, masaya yung Venezuela. Meron pa doon isa na interview, mga kababayan, ang sabi, naku, matagal nang lumalaban ang tatay ko, ang airpat ko, dito sa pamumuno nitong si Maduro. Gusto ko makita ang reaksyon ng tatay ko na ngayon ganun na. Yun nga ang target ng Russia, China sa Venezuela. Totoo yan. Di ba? Sabi ni Darrell, mag-boss, bobo lang nakikinig kay Roque. Kay Darna Roque. Uy, wag naman. Mga DDS yan. Kawawa naman yung mga DDS. panahon na naghahanap ng alternatibo kung saan kukuha ng langis ang Amerika dahil nga po nakikipaglaban sila sa Russia, obvious na intensyon talaga ng Amerikano ay kunin yung langis ng Venezuela. Nantoko talaga to si Roque. Kung ano-ano pinagsasasabi. Eto. Yung isang manonood natin. Issue sa Venezuela, sangkot di umano sa international cartel kaya inaresto at matibay ang ebidensya. Roque. Daig na idaig ka nitong mga manonood. Di ba? Palibasa, palibasa, puro ko ang iniisip po mga kababayan. Pogo. Pag naiuwi sa Pilipinas to, habang buhay ang kulong nito si Roque. Ang Russia ay sinasanction nila, no? Kasi alam naman natin na kapag nagkulang ang supply ng langis sa Amerika, talaga naman pong mapipilay ang ekonomiya. Ngayon, hawak na ng mga Amerikano ang pinakamalaking oil reserves sa buong daigdig. Mas marami pa sa oil reserves po ng Saudi Arabia. Hindi mo sinasabi yung cartel nga, yung totoong dahilan kung bakit. Sabi, wala nang maniniwala kay Roque, pinagkakakitaan niya na lang ang viewers. Kasi nga, wala hong trabaho. Walang pogo, mga kababayan. Di ba? Kaya ayan, pa-vlog-vlog na lang, paikot-ikot doon sa kung saan siya naroong bansa. At sabi ko nga kapag ka natapos, mga boss chipamo, sir, yung oras, panahon na hinihintay niya at magkakaroon na ng desisyon doon sa kanyang asylum, uwi na to ng Pilipinas. Dahil nakikita ko naman mga kababayan, ang ending nitong si Roque, uuwi ng Pilipinas. Bakit po uuwi ng Pilipinas? Kasi nagsinungaling naman siya doon sa kanyang hinihinging asylum Hindi naman totoo yung sinabi niya na ang dahilan lang daw ang dahilan lang mga kababayan nung kung bakit siya pinapa-aresto, sinisikil ng gobyernong Pilipinas ay dahil doon sa pagsuporta niya sa dating Pangulong Duterte. Hindi naman Actually, tinatakwil na nga siya ng dating Pangulong Duterte Tinatakwil na siya ng mga DDS, tinatakwil na siya ng mga Duterte family. Ang pambungad niya, di ba, bigla siyang sumulpot doon sa The Hague. Siya daw ang tatayo na legal counsel. Ano sabi sa kanya? Hindi, atupagin mo na lang yung kaso mo. Huwag kami ang atupagin mo. Ganun yung sabi sa kanya. Umuwi ka na, harapin mo yung kaso mo. Ultimo si Panelo, mga kababayan, yun yung sinasabi. Di ba? Ang totoong dahilan kung bakit kailangan arestuhin at bakit ay uwi si Roque sa Pilipinas ay dahil mga bossing, hindi maipaliwanag yung kaperahan na napakalaki doon sa kanyang bank accounts at related din po siya pogo. May kasong human trafficking na kakaharapin Yung mga kasamahan niya, si Cassandra Leong, etong si Alice Guo. Si Alice Guo may hatol na habang buhay na pagkakakulong. Ganon din po ang kakalagyan ni Roque. At yung pong sa pogo, mga kababayan,
Hindi lang po gawa-gawa yun. Hindi po imbento yun. No? Doon sa natatandaan ko, may 3 na koneksyon si Roque sa Pogo. 4 pa nga eh. Yung si A.R. de la Serna, doon pa nga natutulog sa Pogo. Mga bank accounts ni nila Roque at de la Serna nasa loob ng Pogo. Dokumento nila Roque nasa loob ng Pogo. At yung nahuling Chinese doon sa bahay mismo ni Roque na laging itinatanggi at sinasabi, hindi po sa amin nakapangalan yung bahay na yan. PH2 ang pangalan. Sino yung PH2? Sila Roque din. Kasi sila yung mga incorporators na nakapaloob doon, mga boss chief, amo, sir. O, di ba?